Nito lamang September 7, 2014 ay kinilala na ang magiging representatives ng bansa sa international male pageant competitions. Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas ay mahigit sa 20 ang umabot sa finals night at 4 sa kanila ang nakatanggap ng titulong Misters of the Philippines. Magandang gabi, ako po si Carla Lizardo at ito ang Personage. Karanasan na kapupulutan, mahalagang aral sa tinak na daan, kwento ng tagumpay at mga inspirasyon, hango sa buhay at muling pagbangon, pinalakas, pinatatag ang kalooban, natutong lumipad, natutong lumaban, mga katangi-tanging Pilipino, iba't ibang istorya at pagkatao, alamin kung paano at kung sino-sino, kilalanin bawat isa sa likod ng bawat kwento. Isa sa mga pinakabatang contestants sa Misters of the Philippines at isa rin sa mga naging crowd favorites. Sa edad na 20 ay malayo na ang narating at patuloy na umaani ng mga papuri. Si Joseph Duruelo ang kakatawan sa Pilipinas sa Mr. Global na gaganapin sa Bangkok, Thailand sa 2015. Be natural and then give your best always and always smile kasi yun yung pinakamagandang bagay na makita sa'yo. Mula sa Caloocan City si Joseph Duruelo at bago pa sumali sa Misters of the Philippines ay isa na siyang modelo. Kaya sanay na rin daw siya sa pakikiharap sa mga tao. Isa rin siyang registered nurse na nakapagtapos ng nursing course sa Our Lady of Fatima University. So, when nag-start yung pageant, kakalabas pa lang ng results mo na registered nurse ka na nga. So, ba't ka nag-decide sumali sa pageant? First, nag-aaral ako sa Our Lady of Fatima University, may mga maingay niyan yung Misters of the Philippines. Sabi ko, actually, ayoko pa talaga kasi nga, I focus more on my study kasi medyo mahirap siya talaga, which is I'm taking BS Nursing and before. So sabi ko, tapusin ko na muna to. And pagkapas ako ng board and sabi ng mga friends ko, uy, mag-try ka ng Misters of the Philippines. I think you're fit for that, for one of the titles. Sabi ko, nag-isip ako, sabi ko, sige, I'll try, sabi ko. And then, nagpasa ako ng resume, and then, nagkaroon ng screening. And then, hindi ko naman inaakala na makukuha ako. Kasi, almost 50 kami na nasala for the NCR. And then, they will cut it to 12 to represent the NCR or the Luzon. So, very siya. Malaking bagay na yun na maging official candidate ka for the Misters of the Philippines. And I'm happy. Noon pa man ay sumasali na siya sa school at local male pageants. Actually, this is my first national pageant. When I was in college, more on school pageant like Mr. Nursing, ganyan, Mr. Fatima, and nanalo naman ako, nanalo ako as Mr. Nursing and Mr. Fatima QC, and nag-compete ako for the inter-campuses and I got runners-up, 4th runner-up. So, ayun lang. Pero outside, iba nga daw yung sinasabi nila na mas iba yung settings regarding sa national pageant. Pero kahit pa paano, at least meron kang experience. Yeah, I have and aside an idea. From that, part-time model ka pa. Yeah, part-time para model. sa'yo, naging malaking factor ba to? Parang feeling mo ba may advantage ka over the others nang sumali ka dito sa Misters of the Philippines? Yeah, for me, it's an edge or advantage yun. Kasi to become a professional model, you undergo training like in walk, and poses, in communication skills. And that's why many beauty model turn to beauty queens or male titles. Kasi yun parang it's an advantage na, it's an edge na for us.
Yeah. And ikaw, parang sarili mo lang, like, Yeah. pumasok ka lang talaga. Yeah, Kasi usually, yung iba nag-undergo ng training. Yes. Ikaw ba parang, it was just you. How did you prepare for the pageant? Nung nag-prepare ako ng pageant, ay yung madalas kong ginagawa, more on nagre-review ako ng mga list of questions and answers para may mahasa lalo yung communication skills ko. And yung mga yun ay nagpa-practice ako ng mga walks, ganyan. And then, syempre, kailangan ng good body physique. So, I go to gym, ganyan. Yun yung mga preparations ko ng mga ginagawa. Sa pagbabalik ng personage. Yung eldest namin is a priest. Yeah. So, yung hindi naman against yung brother ko, pero more on focus siya, gusto niya sa career ko, ganyan. Parang, syempre, gusto niya yung yung feeling niya, yun yung mas makakabuti. Lubos din ang suportang ibinigay ng pamilya ni Joseph sa kanyang naging laban sa Misters of the Philippines. So, nung pasok ka na bilang isang candidate, ano ba yung isang experience na hindi mo talagang makakalimutan? Siguro yung pinaka hindi ko makakalimutan yung sa buong pageant. Yeah. Yung nagpunta kami ng Balay Isabel sa Batangas. So, doon ginanap yung preliminary judging ng swimmer competition namin. Masaya siya kasi makakasama mo yung Visayas at Mindanao. That was the first time na mabuo yung candidates ng Luzon, Visayas at Mindanao. And then, sobrang bonding kasi you'll be staying for 2 days doon. Yeah. And then, nag-jet ski kami, swimming kami. So, yung bonding, more on, nakilala namin yung isa't isa. At hindi yun yung mababayaran ng kahit sino man eh. Yun yung para sa akin yung pinakamasaya. And sabi mo nga, yung friends mo yung nag-push sa'yo para sumali friends dito. ko. Kumusta naman yung support ng family mo? Yung family ko, actually, hindi ko masyado ina-open yun sa parents ko kasi yung eldest namin is a priest. Ah, okay. Yeah. So, yung hindi naman against yung brother ko, pero more on focus siya, gusto niya sa career ko, ganyan. Parang, syempre, gusto niya yung yung feeling niya, yun yung mas makakabuti. Sabi ko naman, I think it's my hidden talent na, and I wanna try din. And yung mom and dad ko naman, full support naman sa akin eh. Kasi sabi naman nila, nang nakatapos na ako ng college, sabi nila, sige, go on, malaki ka na, kaya mo yan, but andito kami to support you kung ano man yung mga plano mo sa buhay. Si Joseph Dorwelo ang nagwagi ng titulong Mr. Global Philippines na sasabak sa international competition sa Bangkok, Thailand sa March 2015. And of course, nanalo ka nga ng Mr. Global Philippines. What does this mean to you? Ano yung nararamdaman mo nang in-announce yung pangalan mo? Actually, yung first kasi na tinawag yan, yung Mr. Tourism. Yeah. 4 titles, yung Mr. Tourism International, Mr. Model Global, and then the Mr. International. Yes. So, pangatlong tinawag yung Mr. Global. So, sabi ko, anything of the 4 titles, sobrang happy na ako dun. Sobrang saya na yun kasi, di ba, title holder ka na and you'll be competing outside our country to represent the Philippines. So, masayang-masaya na ako dun. And then, tinawag ako pangatlo, Mr. Global. Sobrang happy na pa-raise yung head ko. And then, I thank God kasi sobrang blessings yun. And then, sobrang neck to neck yung labanan namin doon sa Misters of the Philippines eh. So parang anything of the 26 candidate, napaka-deserving din to get one of the title. But sabi nga, God knows kung sino doon, and I'm happy because I got the Mr. Global Philippines. So ngayon, ano yung advocacy na pinupush mo? My advocacy is more on as a registered nurse and health ambassador on the competition. More on focus ako a healthy lifestyle. We all know na majority of the leading cause of death in our country is the stroke, heart attack. I wanna train or I wanna help our Filipinos to have a healthy habits and proper exercise. Matagal pa yung pageant mo, Yeah, next year pa. So ano ba yung mga preparations na plano mo gawin? More on preparation, gusto ko yung more on rest lang, pahinga muna for the meantime. And then, after that, actually, gusto ko na mag-undergo ng training languages because Mr. Global Philippines will be
may mga candidates na from Korea, from Thailand, so iba-ibang language yun. So I want to learn more languages, Spanish, Kenyan, British, and it's an edge di ba? Kasi masyado ako gusto kong makipag-deal sa maraming tao. And kapag natutunan ko yung mga language, madali na lang para sa akin yun ang kapag-usap sa mga few candidates. Yes, of course. And then, ano pa yung mga pinapangarap mo sa buhay? Of course, after the pageant, life will go on. Yeah, so that goes on. Registered nurse ka na. Plano mo pa ituloy yung nursing? Or meron ka pa bang ibang plan? Registered nurse, gusto ko, kung ipupush ko talaga yung yung pagiging nurse ko, gusto ko mag-specialty psychiatric nurse and then emergency nurse. Yun yung field na gusto ko. And aside from that, kung may time pa, I wanna push to medicine talaga. Para naman sa mga gusto mag-support sa'yo, of course, yung Philippines sobrang support sa mga pageants. Alam natin yan. Parang meron bang Facebook page yung Mr. Yes, you may like the mistersofthephilippines.com and you may check our Facebook page, the Mr. Global Philippines. And then for more details yan kasi doon na lang namin ipopost yung mga upcoming events na ginagawa ng Misters of the Philippines and for the Mr. Global International. Sa pagbabalik ng personage. Usually ba parang kung police officer ka, ano yung mga training na ginagawa niyo? More on assault kasi nasa bomb squad ako, nasa special unit ako. Assault, tapos yung obstacle, pag-training ganyan ng obstacle kami. Tapos siyempre, araw-araw yung PNP dasin, yung exercise namin, iba-iba siya. Dahil sa kanyang makisig at matipunong pangangatawan ay itinuturing siya ngayong ehemplo ng ating mga kapulisan. Naging laman ng mga balita at naging viral sa social media si PO2 Mariano Perez Flormata Jr. o mas kilala sa tawag na Neil Perez. Sa kanyang pagkapanalo ay umaasa ang sambayan ng Pilipino na makakamit ng Pilipinas ang titulong Mr. International na gaganapin sa South Korea. Mag-prepare, tamang tulog, tamang pagkain, tamang exercise. Tsaka siyempre yung disiplina. Mula sa Tondo, Manila, si Neil Perez, isa ring pulis ang kanyang ama kaya ninais din niyang sundan ang career nito. Nagtapos ng BS Criminology sa Manuel L. Quezon University at 6 na taon na sa serbisyo sa ilalim ng PNP Aviation Security Group. Bilang isang pulis, I guess nakatulong rin kasi fit ka talaga. Tama. Kailangan ano ba yung mga training na ginawa mo para mag-prepare? Or okay na, like go ka lang sa pageant mo? Siyempre yung pulis ako, so yung discipline tsaka yung physical, okay na. So, ang train ko na lang yung, siyempre first time ko, yung lakad, then yung Q&A. Usually ba parang kung police officer ka, ano yung mga training na ginagawa niyo? More on assault kasi nasa bomb squad ako, nasa special unit ako. Assault, tapos yung obstacle, pag-training, ganyan. Yung obstacle kami. Tapos, siyempre, araw-araw yung PNP dasin, yung exercise namin, iba-iba siya. Dahil sa kanyang pangangalaga sa katawan at patuloy sa pag-promote ng healthy living, ay itinuring siya ngayon na good example sa hanay ng ating mga kapulisan. Ngayon, parang plano mo ba tulungan yung mga fellow policemen mo sa fitness routines nila? Pwede. Pwede mag-volunteer na instructor, ganun. Nang nanalo ka ba, parang marami ba nag-text sa'yo na parang, bigyan mo naman kami ng program? Wala pa naman. Ito ang unang pagkakataon na sumali si Neil sa isang male pageant. Kaya malaki ang kanyang naging adjustment at dumaan sa iba't ibang mga training. So, sino yung nag-encourage sa'yo na sumali dito sa pageant? Dati kong estudyante sa counter-hijacking course, CPO and Cesar Canieva. Siya yung nagano sa akin, nakilala niya ako. Tapos sabi niya, sir, ba't di ka mag-model? Sabi niya. Tapos one time, sa Terminal 3 ako nag-duty nun. Tumawag siya, papakilala niya ako, Makoy Manlapas. Tapos yun, nag-usap kami sa Terminal 3. Tapos yun, sinubukan ko. Tapos yun, sali ako sa Misters of the Philippines. Ito, nanalo naman. Gaano katagal ka nag-training ng walking tsaka ng Q&A? Actually, almost 1 month din kasi may mga pa. Siyempre, iba yung lakad na normal sa nagmumodel. So,
Kamusta naman yung support ng family mo, ng fellow police mo? Masaya. Nandun nga sila nung finals. Sila yung pinakamaingay. Sigaw na sinisigaw. Hindi naman sila nagulat nung sinabi mo na gusto mo sumali? Hindi naman. Very supportive naman sila lahat. Sa pagbabalik ng personage. Ikaw yung unang lalaban internationally. So, ano ba yung mga preparations na gagawin mo para dito? Yun ulit, yung Q&A, tapos yung English kasi kahit paano kailangan magaling fluent, di ba? Yun ang siyang kailangan ko ma-improve para sa sarili ko. Hindi daw inaasahan ni Neil na magiging viral ang kanyang pangalan sa social media. At naging sunod-sunod pa ang kanyang radio guestings and TV appearances. And nanalo ka ng Mr. International. So, ano ba yung advocacy mo? Parehas kami. Kasi nung sumali ako ng Mr. of the Philippines, ang advocacy ng Mr. International is healthy living din. So, yun din yung advocacy ko. So, parehas din. Nung nag-start yung pageant, ikaw yung pinaka nakilala agad, naging viral ka sa social media. Ano naman naramdaman mo na sobrang dami yung supporters? Na-overwhelm ako eh. Tapos nakita ko yung sarili ko sa TV, parang, totoo ba to? Di nga alis ako makatulog. Kasi isip ko yung mga susunod na mangyayari. And nagulat ka ba when you won? Or parang medyo na-expect mo na? Nagulat ako kasi marami din magagaling, marami din mga deserving na manalo, marami din magagandang katawan, mga gandang lalaki. Siguro talagang yun na yun, masaya-masaya na ako yung napili nila para maging Mr. International. Abala ngayon si Neil sa iba't ibang activities ng Misters of the Philippines at patuloy ang trainings bilang paghahanda sa Mr. International na gaganapin ngayong October 18 sa South Korea. And since you won, ano na yung mga activities na ginagawa ninyo? Charity visit, tapos may mga TV guesting pa kami. During the pageant, parang ano yung isang memory na hindi mo talaga makakalimutan? Sa pageant, siyempre yung Q&A. Ano ba yung tinanong sa'yo? How can I define happiness? Ano sabi mo? Ayun, sa akin, important yun, words na yun, kasi being with my family is happiness. Yeah. Yun lang. Simple pero straight to the point. Oo. Kung yung ano lang yung... Dapat naman gano'n. Tama lang. And of course, parang pag sumasali ka sa pageant, na-improve mo yung sarili mo, hindi lang physically, pero bilang yung pagkatao mo rin. Marami kang matututunan kasi mahirap, diba? Number one, yung na-boost yung confidence ko talaga. Kasi syempre, mahihayin ako kasi nung sumali. So, yun, malaking bagay. What about yung discipline mo sa pagkain? May nagbago ba? Actually, sa PNP, nag-start ako. Yun na ano ko na yun eh. So, sa contest, hindi na ako nag-adjust kasi lifestyle ko na talaga. Tsaka ikaw yung unang lalaban internationally. So, ano ba yung mga preparations na gagawin mo para dito? Yun ulit, yung Q&A, tapos yung English kasi kahit paano kailangan magaling fluent, di ba? Yun ang siyang kailangan ko ma-improve para sa sarili ko. So what's next for you? Siyempre, bilang isang winner, mag-open pa ng doors para parang gusto mo ba mag-artista or ano ba yung... Pwede naman, kasi minsan lang mabigyan ng opportunity na ganyan. So, kung hindi naman makaka-apekto sa trabaho, pwede. And naka-leave ka ngayon? Okay. So ano ba yung advice na mabibigay mo sa iba pang mga gustong sumali sa mga male pageant? Una-una, siyempre mag-prepare. Tamang tulog, tamang pagkain, tamang exercise. Tsaka siyempre yung disiplina. Yun talaga number one sa lahat. Okay. Ano naman gusto mo sabihin sa mga supporters mo? Nagpapasalamat ako sa PNP, lalo na sa aming buting kay Police Director General Alan La Madrid Purisima. Sir, maraming salamat at sa lahat talaga. Visit our page, Mr. International Philippines, for more updates. Tsaka supportahan niyo sa Seoul, Korea on October 2 to 18. Sana manalo tayo.
empowering role models of health, leadership, and generosity. Ilan lamang ito sa mga layunin ng Misters of the Philippines. Sa karangalang natanggap ng Pilipinas sa mga nakaraang international male pageants, hangad ng marami na ito ay mapanatili hanggang sa mga susunod pang mga taon. Hanggang sa muli, ito ang programang naghahatid ng mga kwento ng tagumpay, inspirasyon at pagbangon. Ako po si Carla Lizardo at ito ang Personage. Best thing about being a Filipino is just our hospitality and our pride in being Filipino. So growing up in America, every time you meet another Filipino, we already have that instant connection. So I have to represent Philippines in Dominican Republic on November the 1st. And I just have to make sure that I portray myself in the right way as a Misters of the Philippines.